I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, keeps running after me. Running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Oh, yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Alright, good afternoon po sa ating lahat. And salamat po sa Panginoon sa kanyang kabutihan po sa bawat isa sa atin. At tayo po ngayon ay nandito at nagkaroon po tayo ng live. Bukas din po sa ating pong Kingdom Hub. Ilalive po natin yung ating gawain. So, purihin po ang ating Panginoon mga kapatid. Purihin po siya. At sa kanya lamang ang papuri, okay? Hindi po sa atin. So, salamat po sa lahat ng nanonood po sa atin ngayon. Si Brother Michael. Hello, Brother Michael. Ayan, so thank you so much sa ating
sa panonood. Ayan, si Brother Michael is sa leader po natin dito sa God's Kingdom family. Kumusta dyan sa GMA Cavite? Alright, so patuloy po natin i-share mga kapatid ang video po natin upang sa ganun marami pong makapanood po nito. Alright, and marami pong mapagpala, marami pong makakilala sa tunay na Panginoon na ating pong hari. So, tayo po ay magpatuloy sa gawain po natin sa hapon pong ito. At tayo po ay dumako muna sa atin pong panalangin. Let us pray. Aming Diyos na buhay, banal, maraming salamat po sa inyong katapatan. Sa bawat isa sa amin, maraming salamat sa inyong kadakilaan, Panginoon, sa inyong pagmamahal na hindi nagmamaliw sa bawat isa sa amin. We sin against you, and yet your love and faithfulness ay lagi po itong hinahabol, Panginoon, kami ng inyong pagmamahal at ng inyong mercy. And Lord, we pray na ang bawat isa sa amin ay tunay na makakilala sa inyo, tunay na uunawaan, Panginoon, yung inyong layunin. Our purpose in this life is to give you glory and honor, to love you more, to love you above everything in this life. I-bless niyo po kami, Panginoon, ang aming pong pagpapatuloy sa aming pong program tonight, this afternoon, in Jesus' name. Amen and amen. Binabati po natin lahat po muli ng mga manunood natin ngayon sa hapon pong ito. And I am excited because ipagpatuloy po natin yung ating pong series na sinimulan. Alright? So, okay, tayo po'y dumako. And kagaya po ng ating nakagawian sa ating program ay ating pong meron po tayong introduction, alright? Para maipakilala po ano po ba ang GKF. Bakit po ba tayo umiiral? So, ang GKF po ay, ito po ay ipinanganak, isang pangitan ipinanganak 10 taon na ang nakalipas. Sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon, the Lord revealed to us His purpose, His ultimate purpose for man, para po sa atin. Hindi lamang po tayo umiiral bilang isang church, okay, na mga niligtas ng ating Panginoon para isambahin siya. Actually, worship is not the ultimate purpose why God created us. Okay? Ang purpose po ng Diyos sa atin ay i-domain natin yung buong mundo. That's the original purpose. Okay? And our responsibility is to do the will, to do the original purpose of God para po sa tao, para po sa atin. And yun din po ay hindi nagbago, no? From Genesis to Revelation, ganon ang mangyayari. And even when the Lord Jesus Christ came on earth, His command is very clear bago siya umakyat sa langit, na sabi niya, go and make disciples of all the nations. So, our purpose, our ultimate purpose is to go to the world, okay, to multiply the image of God, to multiply the image of God that is in us, that is the Holy Spirit. And originally, we are created in the image of God. But again, ang tao po'y nagkasala, and the image of God has been marred. But hindi po sumuko ang Panginoon, hindi tayo sinukuan ng Diyos. He sent His Son Jesus Christ para yung relationship na nasira, and that God Himself ay manirahan sa atin. Ibinalik po yon sa pamamagitan ng Holy Spirit. Acts 1 verse 8. When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses. And pangako din po ng ating Panginoon sa John, sabi ng Lord, the Comforter, He will go away, but the Comforter will come. And the Comforter is the Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ay nasa atin. Ang isang mananampalataya na kumilala sa ating Panginoon sa Kristo ay pinanahanan ng Banal na Espiritu. So, the image of God restored in us through the Holy Spirit. Okay? Okay, sa ating pong pagpapatuloy, muli, tayo po ang God's Kingdom family. Tinawag tayo na God's Kingdom
And God's Kingdom, GKF, is not a religion. GKF is the rule and reign of God sa atin. Okay? So, hindi tayo religion. We are the church. The church is the physical or the kingdom hub we are representative tayo ng Diyos dito po sa lupa. So, what is the mission of GKF? The mission of GKF is we exist to build a strong Christ-centered families that embody the love, power, and authority of God's kingdom on earth. We are dedicated to transforming lives through sound teaching of God's Word, intentional discipleship, and impactful community outreach, equipping every family member to live with purpose and walk in their God-ordained destiny. So, yun po ang ating misyon na ibinigay ng ating hari po sa atin. So, the mission of Jesus Christ is ganun din po yung mission po natin. So, matatandaan niyo po na si Jesus Christ, marami siyang panahon to visit family. Okay? So, the family of Matthew, the family of Zacchaeus, the family of yung kanya pong si Lazarus, okay? At the family of Peter. So, si Jesus Christ, He loved family because yun yung kanyang original design. In the book of Genesis, He created men, Adam and Eve, as a family. So, nung siya pumunta dito sa lupa, pinagpatuloy niya yun pong gawain sa bawat family. Because yun nga po, ang family po ang nasira because of sin, and then family po ang gagamitin ng ating Panginoon to reach the whole world. As you can see that the time of the Apostle Paul, ang ni-reach out ni Apostle Paul our family. For the church, ang Iglesia po, hindi po building, hindi po sila nagkakatipon sa building, but si Apostle Paul during his missionary journey, he reached family. That is why yun yung mission ng GKF, to reach family, so that the family will be the one to reach out the community. So, ang ating pong ginagawa is we transform lives sa pamamagitan po ng sound teaching, ng salita ng Panginoon, intentional discipleship, impactful community outreach, and we are going to equip leaders in the family to lead the family. Okay? And para po masunod po natin yung layunin ng Diyos, at tayo po ay makalakad doon sa inordain ng Panginoon sa atin, yung destiny po natin. Ang vision po ng GKF is to witness families restored, strengthened, and united under the Lordship of Jesus Christ, raising a generation that thrives on kingdom values and boldly carries the gospel of the kingdom to the nation. So yun po ang vision po natin. The ultimate vision that we have is to carry the gospel of the kingdom to entire world, to entire nations. So, hindi lamang po siya dito sa Cainta, hindi lamang po sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Praise God. Because yung pinagpipray po natin na magiging ambassador or leader sa GKF sa Mindanao ay meron na po, at siya po ay tumugon doon po sa ating panalangin, sa ating paghamon. Yung pong aking pinsan. So, she will lead yung pong GKF Mindanao. Binabati po natin yung aking pinsan, si Liz Balukan, nasa Maramag po. And ipag-pray din po natin yung kanyang anak ay may sakit. So, may challenge na kagad for her. But I am praying for her na siya ay gagamitin ng ating Panginoon para po sa GKF Mindanao. And I am praying now for the GKF Visayas. Okay? Na magkaroon po tayo ng leader sa GKF Visayas. And hi, good evening po, Pastor Marzan Pitas. Salamat po sa panonood. Alright. So yan po ang mission and vision ng GKF.
And our strategy is to establish Kingdom Hubs. So Kingdom Hubs, traditionally tinawag po natin itong Home Bible Studies, but dito po sa GKF, tinatawag po natin itong Kingdom Hubs. Hubs is the center of activities. So ang Kingdom Hubs po ay mga tahanan, alright? At ito pong sentro ng aktibidades ng GKF. So, magpapasalamat po tayo dahil po meron po tayo ngayong existing dalawa. And Brother Michael, I hope that Kingdom Hubs sa inyong tahanan ay nagpapatuloy. Dito po sa Cainta, meron po tayo every Saturday. So you know what? In the span of 3 months ng ating pong gawain, ay the Lord was able to bless us with Kingdom Hubs, and we are actually praying na magkaroon tayo ng Kingdom Hubs, 10 Kingdom Hubs bago po matapos ang taon. Hindi lamang dito sa Luzon, but Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya po tayo pinananalangin at nagpipray ng mga leaders sa bawat lugar. And also, we are praying for supporters or kingdom partners, ministry partners po, to support the ministry. Kasi ito po ay patuloy na lumalaki at naniniwala po ako na ito po ay gawain ng ating Panginoon. Ito po ang vision ng ating Panginoon. At siya rin po ang magpupuno na sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng mga pangailangan ng GKF. And yun po, we are praying for ministry partners. Okay, we are praying for ministry partners to partner with us in this ministry. Kasi hindi ito kakayanin po natin. Hindi natin kakayanin na mag-isa. And we are praying, actually, we are, sa ngayon, nagtatap po tayo ng mga prayer partners. We are praying for prayer partners to partner with us in this ministry. So, yun po, mga minamahal kong mga kapatid. Kung ikaw po ay hinihipo ng ating Panginoon to be a ministry partner, so a ministry partner po is a partner to pray for the ministry, to also to share it to others, yung vision, and also to support us financially for this sa gawain po na ito. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng nais na sumuporta at susuporta po sa gawain po na ito. And mabuti po ang ating Panginoon at hindi niya po tayo, alam ko hindi na po tayo pababayaan. Alright? So, tayo po ay magpatuloy. Muli, ang GKF, we are not a religion, okay? Because religion will always think of himself. Alright? Ang religion po laging iniisip ang sarili. Yeah. Nakakalungkot isipin na maraming mga iglesia at mga simbahan po ngayon, mga relihiyon na nananatili pa rin sa pagkakaroon ng religion mindset. Muli, ang religion ay ang iniisip ay ang sarili lamang, paano pasayahin, paano satisfy ang sarili, gagawa ng gawain para lang sa sarili at sasabihin, this is for God's glory. Actually, it's not for God's glory, but for your own glory. So yun po ang mindset ng religion. Malalaman naman po natin pag ang isang simbahan ay mayroong religion mindset, is hindi po yan gumagawa ng ipinapagawa ng Diyos. Hindi po yan gumagawa na doon sa ultimate purpose ng Diyos. Ano yung ultimate purpose ng Diyos? To go to the world, to spread His kingdom, gospel of the kingdom. Ang ginagawa po ng isang simbahan na mayroong religion mindset, na nandun lamang sila sa apat na sulok ng simbahan. Okay? Pinapaganda yung physical na simbahan, yung gusali. At nandun lang sila gumagawa at nagpapadami ng ministry para lamang sa kanilang mga sarili. So yun yung mga simbahan na religion mindset. At hindi din po sila lumalago. At ito yung mga simbahan na ito. Ito yung mga simbahan na malimit. Tinutuligsan nila yung ibang mga simbahan na lumalago. At
nag-grow. So, di pa natin masisi yung mga mega churches sa panahon po natin ngayon dito sa Pilipinas. They are going and they become naging mega church. They became mega church because they follow the original design of God. They follow the kingdom agenda of God. Kaya binibless sila ng Panginoon. Why? Because sila po ay sumusunod dun po sa original na plano at layunin ng Panginoon para po sa iglesia, para sa church. Samantalang itong mga ibang mga iglesia na may mga religion mindset nananatili sa ganitong sitwasyon ng kanilang estado ng kanilang buhay ay dahil hindi sila sumusunod. Well, in fact, tinutulig sa pangako nila yung mga simbahan na talagang sumusunod doon sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Meron po akong alam, hindi ko po sasabihin kung sino ito, tinutulig sa ang isang manggagawa na gumagawa ng pinapagawa ng Diyos yung pagdidisipulo. Bakit daw po puro discipleship ang gagawin? So, nakakalungkot isipin yung mga ganong mindset. Nakakalungkot. Grabe. So, nakakahiya po yun sa ating Panginoon. Because alam natin that discipleship, iyan po ang talagang original na estratehiya ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit pipigilan mo yan? Bakit hindi mo gagawin yan? At ang niyayakap po ay yung traditional na approach na minsan wala naman po sa Biblia. Yung tinuro ng kanilang pastor na wala naman po sa Biblia. Di ba? Ang akala lang, di ba? Akala lang nila, yun ang tama. Minsan may mga ganun. Akala natin yun ang tama kasi itinuro po sa atin. But if you're going to look at plainly to the scripture, masasabi po natin na wala po talaga sablay. Okay? So yun po, mga minamahal kong kapatid. Yan, muli, binabati po natin ang lahat ng nanonood po sa atin ngayon. And patuloy nyo pong i-share ang video po na ito, ang ating pong link. Kasi, by the way, nawawala po pala itong live po natin. Pagdating po ng 30 days. So, binubura po siya ni Meta. Okay, yung ating live. Pero, ito naman po ay atin po itong i-upload doon po sa ating YouTube. By the way, yung YouTube po natin ay bago na po yung pangalan. GKF na po siya. God's Kingdom Family na po siya. So, bisitahin niyo po yung ating YouTube. Okay? Kung gusto niyo balikan yung mga pag-aaral po natin. Okay, dumako na po tayo mga batid sa ating pong pag-aaral. Okay? So, recap lang po tayo, napag-aralan po natin yung ang small group ay God's original design. Ang small group po, wala po Genesis hanggang sa panahon ni Pablo, ay panahon ni Jesus, panahon ni Pablo. Ito na po ang ginagamit ng ating Diyos para po maisakatuparan yung kanyang layunin. So therefore, God is the author, God is the original creator, designer of small group. So napag-aralan po natin that the original small group, yung first small group with the covenant is the family of Adam and Eve. So, very clear yung command ng Diyos sa kanila. Sabi ng Panginoon na fill the earth, punuin nyo, manganak kayo, okay, magpadami kayo, be fruitful, and multiply in numbers, and then domain, fill the earth, and then domain the earth. And then, the Lord blessed them. Because yun yung nais ng Panginoon para sa kanyang manilikha. The Lord blessed Adam and Eve. So sa Adam and Eve, yung first small group, and then yung ikalawang small group ay ang family naman po ni the second small group, or the family of Noah. Okay? So yung family po ni Noah ang second small group. Yung command ng Panginoon, ang Diyos kay Adam and Eve, hindi nagbabago. Yung ginawa ng Diyos kay Adam and Eve, hindi nagbago. God blessed them. Genesis 9 verse 1. God blessed Noah and his sons. And then the command, be fruitful and increase in number and fill the earth. So again,
Kung ano yung utos ng Diyos kay Adam and Eve, kung ano yung ginawa ng Diyos kay Adam and Eve, yun din yung ginawa niya. He blessed Noah and his sons, and yung utos ng Diyos kay Adam and Eve, yun din yung utos ng Diyos kay Noah. Noah is the second family small group with a covenant. The third family small group with a covenant is the family small group of Abraham. So, what the Lord did to Adam and Eve, to Noah, ganun din ang ginawa niya kay Abraham and his family. Okay? Sa tinawag ng Panginoon si Abraham, and then in Genesis chapter 12 verse 1 and 3, ay sabi, I will make you into a great nation and I will bless you. So the Lord blessed Abraham. And sabi ng Lord, I will make your name great. And then sabi niya, all peoples on earth will be blessed. So, binanggit na naman ng Panginoon ang mundo. Okay? Because yun yung kanyang original design. Yun yung kanyang original design. And then, the fourth family, small group, with the covenant, is the family of Isaac. Alright? The Lord, sabi dito sa Genesis 26, 2-5, makikita natin, I will be with you and will bless you. So, kung yung ginawa ng Lord, ni Yahweh, kay Adam and Eve, kay Noah, kay Abraham, ginawa niya din kay Isaac. The Lord bless Isaac. I will bless. Dito po, kay Abraham at saka kay Isaac, sinabi po ng Panginoon, I will bless you. Pero doon kay Adam and Eve and kay Noah, the Lord blessed them. Dito very clear na mismo ang Diyos ang nagsabi, that I will bless you. Pagpapalaan ko ikaw. Okay? And sabi niya dito sa last po, verse 5, all the nations of the earth shall be blessed. Ayan, earth, ginamit nations, earth. Ginamit na naman po ng Diyos. So doon kay Abraham, sabi ng Panginoon, all the nations will be blessed. Sinabi niya din kay Isaac, all the nations of the earth shall be blessed. Kasi yun, bakit earth? Yun kasi talaga ang plano ng Panginoon. His invisible kingdom ay dadalhin niya dito sa visible world na kanyang nilikha. Para yung kanyang kingdom, invisible kingdom, ay magkaroon ng extension at magkaroon ng visible kingdom on earth. So, yun yung original plan ng ating ng Diyos. Now, let's move on and let's study, pag-aralan po natin yung the fifth family small group, which is the family of Jacob, Israel. So, alam po natin na si Jacob, he is the father of the 12 tribes of Israel. His name is Jacob, but later on it was changed to Israel. Bakit? Ito po yung pag-aaralan po natin. So if you have your Bibles, I know na nakikita niyo po yung atin pong screen. Okay? So babasahin ko po sa inyo, mga kapatid. Genesis 22:22-32. Jacob got up in the middle of the night and took his wives, his 11 children, and everything he owned across to the other side of the Jabbok River for safety. Afterwards, Jacob went back and spent the rest of the night alone. A man came and fought with Jacob until just before daybreak. When the man saw that he could not win, he struck Jacob in the hip and threw it out of joint. 26. They kept wrestling until the man said, "Let go of me, it's almost daybreak." 27. Then the man and you can go until you bless me, Jacob replied. 27. Then the man asked, "What is your name?" Jacob, he answered. The man said, "From now on your name will no longer be Jacob, you will be called Israel, because you have wrestled with God and with men, and you have won." Jacob said, "Now tell me your name." "Don't you know who I am?" he asked, and he blessed Jacob. Jacob said, "I have seen God face to face, and I am still alive." So he named the place Peniel. The sun was coming up as Jacob was leaving Peniel. He was limping because he had been struck on the hip.
and the muscle on his hip joint had been injured. That's why even today the people of Israel don't eat the hip muscle of any animal. Alright. So mga kapatid, ang titingnan po natin dito is yung ginawa ng Panginoon kay Adam and Eve, kay Noah, kay Abraham, kay Isaac. So anong ginawa ng Diyos sa kanila? The Lord blessed them. Okay, the Lord blessed them. So, tingnan natin kung ginawa ba ito ng Diyos kay Jacob. Yes, ginawa niya ito. Sabi ni Jacob, you can go until you bless me. So, dito sa verse 29, and he blessed Jacob. Dito po, Jacob resolved, nakipagbuno si Jacob sa Diyos. Si Jacob po, alam natin na sila po ang kambal na anak ni Isaac at saka ni Rebecca. Okay? So, si Isaac, si Rebecca nagkaanak ng kambal, si Esau at saka si Jacob. Alam naman po natin na si Jacob ay pinangalan sa kanya na Jacob dahil nung ipinanganak siya nakahawak dun sa heel ng kanyang kapatid. And then, siya po ay masasabi po natin na supplanter, mahilig siyang mandaya si Jacob. Ginawa niya po ito sa kanyang kapatid na si Esau. Si Esau dapat kasi si Esau yung panganay. Kay Esau dapat ibibigay ni Isaac yung blessing. So, ano yung gaano kahalaga yung blessing for them? Because ang blessing po, kaya ganun na lang po yung galit ni Esau kay Jacob. Kasi nga doon sa kay Jacob na ibigay yung blessing na ibinigay ni Isaac. So, gaano ito kahalaga? Because, ibig sabihin po nito, when a father gives a blessing to his son, ang ibig sabihin po nun, sa konteksto po ni Esau at saka ni Jacob, yung mabibigyan po ng blessing ng ama ay siya po yung magiging leader. Siya yung titingalain, yung kanyang, yung from generation to generation, siya po ang titingalain at kikilalanin na leader. Kaya ganun na lang ang galit dahil nalinlang ni Jacob, nilinlang ni Jacob si Isaac. Dahil nga si Isaac ay hindi na makakita. So, yun po, so, ganun kahalaga. Kaya, si Jacob, natanggap niya po yung blessing galing sa kanyang father, ni Isaac, but that's not the spiritual blessing. Okay? That's a blessing for the generation. Now, dito po, yung blessing na hinihingi ni Jacob, why, at kung bakit, hindi niya po, hindi niya pinakawalan itong tao na kanyang Rizal. Actually, this is God, ang Diyos po ito. Malakas po si Jacob, but ibig sabihin, hindi malakas yung tao, malakas din po yung Diyos. So, ang reason why Jacob, kasi ganun siya, sigurista po si Jacob. So, nung malaman niya po na ang kapambuno niya ay Diyos, he requested to bless him. So ito pong blessing na hinihingi ni Jacob, it involves physical blessing and also spiritual blessing. And so makikita natin yung salitang blessing, the Lord bless. Again, ginawa po ng ating Panginoon, but in the context of Jacob, he fight for this blessing. But this doesn't mean, because alam po natin na si Jacob po talaga ang pinili ng Diyos in spite dun sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Pinili ng Panginoon si Jacob. So yung take ko po dito is that the Lord will gagawa ng paraan ng Diyos para makuha ni Jacob yung kanyang blessing. It so happened that ganito po yung pangyayari, that Jacob wrestled with God. Dito po ibinigay ng Diyos yung blessing.
yung pagpapala, okay, sa kanya. Because again, yun talaga yung original design ng Panginoon ng Diyos. Talagang pagpapalain niya yung kanyang pinipiling pamilya. So, muli dito, sa generation po na ito, the Lord chose the family of Jacob. So, when the Lord chose the family of Jacob, the Lord blessed the family. The Lord blessed Jacob and his family. Kaya nga yung 12 tribes of Jacob, 12 tribes of Israel, ay talagang pinagpala po ng Diyos. Okay? So, yan, na-establish po natin na the Lord blessed Adam and Eve, the first family. The Lord blessed Noah and his sons, the second family of small group. The Lord blessed Abraham, okay, and his family. Sabi ng Lord, I will bless you. And then sabi ng Lord, all nations you will be a blessing to all the nations. So, and then the Lord blessed Isaac, I will bless you, and nations, you will be a blessing to all the nations. And dito, kay Jacob, the Lord blessed Jacob. Because, again, in this context, si Jacob and his family ang pinili po ng ating Panginoon. Then, what about all the nations? Okay? Genesis 35 verse 10. God said to him, your name is Jacob, you shall no longer be called Jacob, but Israel shall be your name. So again, sabi ko kanina, the word Israel is the one who wrestles with God, or may God prevail. So yun yung ibig sabihin po ng mga kapatid. Now, tingnan po natin, ano yung nations? Alam po natin na ang Israel, sila po ay magiging blessing sa lahat ng mga bansa. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Those who curse you, I will curse. And those who bless you, I will bless. Okay? So, yun yung sinabi ng Panginoon. So, I will bless, sabi ng Lord sa Genesis, Genesis 12, 3, which states, I will bless those who bless you and curse those who curses you. So, nakikita din po natin yan sa Genesis 49. The verse is 9. Sinabi ng Panginoon sa Israel. So, ibig sabihin, ang Israel po ay naging blessing sa lahat ng mga bansa. Kasi, yun talaga yung desire ng ating Panginoon, yung design ng ating Panginoon. Remember, that the Lord, si Jesus Christ, ay ipinanganak sa Israel, ang bansang pinili ng ating Panginoon. At alam po natin si Jesus Christ as our King, as our Lord and Savior. Lahat po ng sumampalatay sa Kanya, maniniwala sa Kanya, lahat ng kikilala sa Kanya bilang Panginoon at Hari, ay talagang tunay na mapagpala. Remember that the desire of the Lord Jesus Christ to His church is we are blessed. Mabless po tayo. Di ba? In Matthew chapter 6, di ba? Yung beatitude, di ba? About blessed. So, ang blessed po sa Greek word, sa ibang translation, sa ibang meaning, the word blessed is happy. So, yun ang disenyo ng ating Panginoon, na lahat ng mga kikilala sa Kanya ng mga bansa ay tunay na mapagpala. Okay? Blessed are the nations whose Lord, na ang Diyos ay ang ating Panginoon. Okay? Saan nga ba yun? Tingnan nga natin dito. Okay? Whose God is the Lord. Sabi po yan sa Psalm, sa Psalm 33 verse 12. Sabi sa Psalm 33 verse 12. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people He chose for His inheritance. No? So, again, the original design of God
is establish small group, establish kingdom hubs even before, even the beginning. In the book of Genesis, the family of Adam and Eve establish niya po yung family. Ito po yung nagpapatuloy. And sa panahon po ng biyaya, the church is the family of God. We are God's family. We are the chosen. We are the royal priesthood of God. We are the chosen nation. The spiritual Israel. Okay? Na pinili po ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So therefore, as a church, tayong mga church, gaganapin po natin yung pinapagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, again, we will go back to the original design of God for us. Nung nilikha po tayo ng ating Panginoon, babalik po tayo doon sa kanyang original design niya sa atin. Go back to our family, lead our family, start a kingdom hub, okay? Kasi tayong gagamitin para maraming makakilala sa ating Panginoon. Alright? Kaya nga po ang ating strategy po ng GKF ay mag-establish ng mga kingdom hubs. Okay? Sa lahat ng maabot po ng internet, lahat ng mga bansa na may mga internet, we will establish kingdom hubs. Alright? Kasi naniniwala po tayo na ang internet ay ito'y blessing na mula sa ating Panginoon. Method can be changed, but the only thing that will not change is the message, the gospel of the kingdom. Maaari nating baguhin lahat ng kapamaraanan sa paghahayag po ng Ebanghelyo para matupad po natin yung pong layunin ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Muli, maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng nanonood. And muli, tayo po ay nananalangin ng mga kingdom partners to partner with us sa gawain po na ito. Okay? Kingdom partner or ministry partner na who will support us in prayer, support us in sharing the vision to others. Kung meron po kayong mga kakilala sa ibang bansa na mga mananampalataya na wala namang kinahaanibang mga iglesia, kontakin niyo po sila at i-share niyo po itong vision na ito. And number 3, we are praying for kingdom partners or ministry partners who can support us financially para po sa gawain po na ito. Habang lumalaki po ang gawain po na ito, hindi po ito kakayanin ni Pastor Randolph ng aking family. Malalam ko na ang Diyos ay hihipuin ang bawat puso ninyo to support this ministry. Alright? So I am praying because this is the work of the Lord. This is the vision of the Lord. Naniniwala po ako na ito po ay i-bless ng ating pong Panginoon. The Lord will bless this ministry and the Lord will send people to help this vision, to help this ministry. Diba? Malay mo, ikaw pala yun. So, salamat ng marami. Tayo po ay manalangin. Let us pray. Dear Father, thank you so much for today. Thank you for your word. Thank you for the life of Jacob, Israel. You blessed him and he became a blessing to all the nations. Pagpalain niyo, Panginoon, ang gawain ng GKF na matupad po namin ang pinapanalangin na magtalaga ng mga kingdom hubs all around the world. Bless you po, Panginoon, ako as I lead this ministry. I-bless you po ang aking family. Bigyan niyo ako ng katalinuhan. And I'm praying, Father, na kayo po, Panginoon, na humipo ng mga kingdom partners, ng mga ministry partners, to pray for this ministry, to share this vision to others, and to support the vision, the ministry financially. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Ang lahat ng ito ay aking sampalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, maraming salamat po. Ngayon po, ang isa po sa ating pinagkakagastusan ay doon po sa mga kingdom partners po natin,
who are willing to support the ministry. Ang ating pong pinagkakagastusan po ngayon ay yung printing po ng materials po natin para po sa mga Kingdom Hubs. Okay? So, binibigyan po natin sila ng yung ating pong manual, okay, yung ating materials, kanilang pag-aaral, yung basic po natin. Binago na po natin yung bagong cover. Papakita ko po yan dito, yung cover ng ating basic. Para po din sa ating mga Kingdom partners, bibigyan ko din po kayo ng aking aklat na isinusulat mo ngayon na tinatapos yung pong alagad. So, I am finishing it up. Pag lahat ng mga Kingdom partners po natin, bibigyan ko po kayo, papadala ko po kayo ng aklat. Okay? Na ito. Salamat po na marami. God bless us all po. Muli ito po si Pastor Randolph. Ang lingkod po, ang ambassador po ng kaharian ng ating pong Panginoon dito sa lupa. God bless us all po. Maraming salamat po. See you tomorrow po alas 3. Magla-live din po ako para sa Kingdom Hubs dito po sa Cainta. Okay, sa Hamlig family.